Ito po yung parang pinaka-format na niya. Yan, screenshot niyo po. Title, Trusting God's Word. Theme, Embracing the Power of the Bible. So, sa introduction, parang alam mo na ang gagawin. Para magtiwala ka kay Lord, parang pagyakap yan. At yung pagtitiwala kasi, no, dapat gaya ng pagyakap, dapat yung taong nagsasabi na, nakayakap naman ako kay Lord sabi niya. Pero bakit ang dali niyang malaglag? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mahigpit yung yakap niya. Kaya kung yayakap ka na rin lang, higpitan niya na. O, di ba? Amen. Yun yung may power. Wala namang kalatoy-latoy, walang ka-power-power yung yakap mo Try mong yumakap, nandun kayo sa ilog, tapos rumaragas ang ilog, yakap ka dun sa tatay mo, tapos walang kalatoy-latoy. O di tatangayin ka agad kasi yung yakap mo walang higpit, walang power, tatangayin ka rin ng agos. Ganun din, maraming taong tinatangay ngayon ng mga iba't ibang katuruan kasi kulang yung tiwala natin sa salita ng Diyos. Ang dali ring matangay sa mga pagsubok kasi kulang yung yakap natin sa Panginoon. Pero purihin ng Diyos, mapabiyaya siya sapagkat binigyan tayo ng tatlong rason kung bakit kailangan nating magtiwala, bakit kailangan nating yumakap sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So may tatlong rason po akong ipapahayag sa inyo, mga kapatid. Yun na yung proposition. Ano itong tatlong rason na binabanggit ko? Bakit kailangan natin magtiwala sa salita ng Diyos? Interrogative niya. Then transitional. Kaya ako naririto mga kapatid, hindi po aksidente narito ako ngayon para ipahayag sa inyo. Hindi po dahil ako ang naka-schedule o in-schedule ni Pastor, kundi alam po ang Lord ang nag-schedule sa akin at ginamit si Pastor. At ako'y ginamit din ng Panginoon para ako ang maging tagapagsalita niya ngayong umagang ito or hapon or gabing ito. So, ready na po ba kayong tanggapin ang tatlong rason? Kumbaga, pinapaghanda mo na rin sila. Magsabi ng amen. So, mag-aamin niya mga yan. And then, sasabihin na natin yung tatlo. So, sa tatlong yun, kulang. Ayan. So, ito yung tatlo. Ito yung analyze natin. God's word is inspired. Yung ikalawa, God's word is profitable. Yung ikatlo, for the man of God. Yan yung word by word na mababasa natin sa scripture. Diba po? Word by word as in. So, from word by word na yan, mapapansin natin, itong umpisa ay God's word is inspired, ikalawa God's word is profitable, ikatlo ay for the man of God. Parang hindi siya parallel. Kaya merong tinatawag na systematizing the main points. So, ito na yung magandang part doon. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo agad. Pero, yung may kakayanan or yung kung ready na kayong gawin ito, mararamdaman nyo rin try nyong lumevel up na gawing systematic. So, dahil ang atin pong nakalagay dito na keyword ay reasons, kumbaga pag ipe-present natin ang bawat main points ay parang ganito in a sentence siya. First reason, God's word is inspirable. Inspirable, kala ko ba inspired? So, kumbaga, para mas madaling matandaan, may tinatawag kasing alliteration, assonance, at saka acrostic. So, ito yung pagsisystematize. Papakita ko ulit sa inyo. First reason, God's word is inspirable. Instead na inspired lang, inspirable. Bakit inspirable? Para i-fit natin sa salitang profitable or i-parallel natin. Pareho silang may able sa dulo. O able. Okay? Second reason, God's word is profitable. And third reason, for the man of God. Parang hindi pasok di ba? God's word is inspirable, profitable. Katlo, for the man of God. Parang wala to sa hulog. So you have to systematize your main points. Ang gagawin mo, the third reason is God's word is dependable. Dinedependahan o dapat dito mag-depend ang man of God. So, dun, dependable, tsaka mo ipapaliwanag yan.
yung salitang dependable using for the man of God to become complete and equipped. So dito yan sa mga sub-main points. Okay. So yun po, naging inspirable, profitable at saka dependable yung tatlong main points. Ang tawag po dyan ay assonance, letter B. Assonance means the repetition of vowel sounds that create internal rhyming. May rhyme, may tugmaan sa Tagalog, parang tula. Kung nag-end sa salitang la, lahat, ang isang sentence o patlang ay isang basta yung isang salita sa baba, puro la lang din lahat ng ending niya. So, ganun naman sa main points minsan, pag gusto mo i-systematize using assonance, may assonance siya. Kung able yung huli, lahat sila magiging able. Ang tawag dyan is may assonance. O, halimbawa, itong God's word is profitable, nakalagay po dyan. For what? Profitable for what? For reproof, ikalawa for correction, ikatlo for instruction. So kung gagawin natin yung mga sub-main points, ito, for reproof, for correction, for instruction. Ay yung salitang reproof, F yung huli, pero yung correction and instruction, magkatunog na sila, shon. So ngayon, gagamit, para maging systematize ito, gagamit ngayon tayo ng thesaurus or try natin mag-google, lagyan natin ay reproof, tapos synonymous word or antonyms, ganon. Synonyms. So, isa sa mga pwede lumitaw is admonition. Diba? Pong reproof, ibig sabihin niya, admonish mo siya. So, yan, tatlo na. Parehas na sila magkakatunog. Ang tawag na naman dito ulit ay may assonance kasi magkakarhyme yung kanyang dulo, magkakatunog. Admonition, correction, and instruction. So, siguro naman, naintindihan na natin yung salitang assonance. Mamaya yung alliteration gagawin natin. So, gets po ba natin? Amen, Pastor. Okay. So, ngayon, pagkatapos ng ating main points, mamaya pag-aaralan natin yung alliteration at saka acrostic. So, meron na tayong mga main points, meron na tayong sub-points. Ito, lalagyan na lang dito yung salitang inspired at bigyan na lang tayo ng mga example. Then yung for the man of God, gamitin natin letter A for him to be complete, letter B for him to be equipped. Dito yun. Gagawin natin sa third person. And then, nakagawa ka na ng main points, saka ka mag-layout ng introduction. So, what is an introduction? It is the process by which the preacher endeavors to prepare the minds and secure the interest of his hearer in the message that he has to proclaim. Kasama sa introduction, yung proposition, and then before the main points is interrogative and transitional. So, ang purpose ng introduction, para makapture natin yung attention ng hearer and makatch natin yung interest mula sa binanggit nating theme. Papaliwanag natin yung theme or magdi-define tayo bakit sinabi yung embrace, bakit ano yung ibig sabihin ng trusting, tulad ng binanggit ko kanina. So, halimbawa, ito yung nilagay natin na introduction. Trusting God's word has a power and we have to embrace it so we could experience all its benefit. We have some trouble in trusting man's word, but by trusting the Bible, you'll always find an answer. Apostle Paul gives a written reason why his disciple Timothy should trust God's word and teach other Christians to embrace its power. Then, pwede tayong mag-share ng story or any inspiring illustration. So, ang ginawa kong illustration kanina, ayun, yung sa ilog, pagkapit, may maluwag, may mahigpit. And then, pagkatapos ng introduction, mag-conclude ka. Kung merong open-end dito na hindi nasagot, pwede nating sagutin sa conclusion. O kung ang sagot na natin dito ay yung first, second, third main point, sa conclusion, pwede nating recapitulate yung first, second, and third. So, the conclusion is the climax of the whole sermon, where the preacher's constant aim reaches its consummation in the form of a forceful impression. So, the conclusion is the most important part of the entire sermon. Opo, importante po talaga ang conclusion.
question po tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.